Dumako na po tayo dito sa trending na pagmamaltrato ni Erwin Tulfo. Kanino? Kay Cayetano. Trending po. Aray ko. Trending po to mga kababayan, oh. Ang mayorya bukas sa last day ng session ng Senate. Paano yung mga nakabinbing panukala ho? Hindi lang yun, Mon. Yung sa July 6 actually, balik namin. Yung impeachment trial yun. Okay. So pag hindi sumipot yung mga iba, paano na lamang, di ba? May walang quorum, 11 lang kami. How is that? Ang tanong dyan, sinasadya ba ni Senador Cayetano at ng kanyang mga kasamahan na mag-walk out, impeachment trial? So gusto ko makita. I mean, tingnan natin sa July 6 kung sisipot pa sila o hindi. Oh, yun pa, no? Yun pa po, no? Tignan natin sa July 6. Kasi pwedeng hindi nila simputin yung impeachment trial. Di ba? Yung nakikita po natin ngayon, pwede yung mangyari sa July 6. Oh, Aray ko. di ba? Trial. Dahil pag hindi, ewan ko, ano ang mangyayari dyan? So just for the record, maapektuhan yung possible impeachment proceedings sa ganitong klase sitwasyon, Senator? Definitely. Mon. Hindi lang yung mga nakabimbing panukalang batas, kundi pati ang sinasabi nating impeachment trial yan. Yan po ang bino-worry din namin, di po ba? Kasi sasabihin naman nila na hindi kami nag-attend yan eh. Maaaring we will file a motion, etc. na para ipatigil yung impeachment trial. That's one of the problems that we will be facing. May isa lang ako tanong bago ko ipasa kina Cheryl at kay Julius, Senator. No? Ngayon kasi na ganito yung nangyayaring tila drama or talaga, kumbaga, sigalot sa Senado, ang taong bayan ho, ang publiko, naguguluhan. Magkakaroon ba ng pagkakataon na maayos ho yung hidwaan na yan ng mayorya at sa minorya para maunawaan din ho ng publiko ito? Alam mo, nasa kay Senate President Alan Peter Cayetano yon. Siya ang may utos doon sa mga kasamahan niya na huwag pumasok kahapon. Ngayon na naman, I believe, the same thing kanyang instruction. Bagay hindi naman itong first time na ayaw niyang bitiwan yung kanyang pwesto. Nangyari na ito dati mo nung siyang Speaker of the House 2020. Naman mo, dala-dala niya pa yung mace para hindi naman makapag-hearing, makapag-session ang Kongreso. Dala-dala niya. Nilak niya yung sarili niya doon sa at mga ilang kasamahan sa session hall. Eh kung hindi ba naman tama ba naman yun, ilalak mo. So, Ang inang Cayetano. Tsaka pansin nyo po, putang ina, talagang gusto niya na po. Si Cayetano po parang gusto niya na po. Ayan o, meron na po siya dito sa bahay niya. Ready na po siya sa FB session. Mga kababayan, tignan nyo ang kapal ng mukha nito. Nag-ready na po siya sa bahay niya, Republika ng Pilipinas. May sarili na po siyang logo sa bahay. Aray ko. Aray ko. Kita nyo po katarantado, oh. Naglagay siya ng Republika ng Pilipinas. Parang doon na sa bahay niya yung FB session. Aray ko. Tarantado talaga to eh. Aray ko. Grabe po sa kapal ng mukha, oh. Parang feeling niya doon na siya palagi magsisession sa FB sa bahay niya. Aray ko. Tama si George Tapia. Tanginan to, may sariling republika. Aray ko. Aray ko. So yun yung problema. Ngayon, parang nakikinig-kinita na is a deja vu na gusto niyang ulitin ulit na ayaw niya bumaba dyan, maski na sunod-sunod na yung violation niya ng mga rules of the Senate, ng mga sections, ayaw niya pa rin gawin yung kanyang trabaho. I know maraming tanong din si Cheryl sa Julius. Cheryl. Senator Erwin, magandang gabi po. Hinamon ng kapatid ninyong si Senator Raffy, si SP Cayetano nga po, kung hindi raw siya duwag, pumasok siya sa sesyon. Ang sagot po dyan ni Cayetano, kung hindi lang daw Tulfo ang apelyido, ipapatulfo niya ang senador. Ano po ang reaksyon niyo on this? Diba? Bakit hindi niya po gawin yon, di ba? Sino ba tinatakot niya? Ang punto lamang namin dito, ang pinag-uusapan natin dito, pumasok siya dahil siya pa yung Senate President. Number one, isa na po agad violation, Section 3 po ng Rules po of the Senate, na doon sa panunumpa niya, sabi niya, ang sinasabi po na he will faithfully discharge his duties. Anong duties po ito? As a Senate President, every day po dapat Monday, Tuesday, Wednesday, magpipreside ka ng session. Tama. Dapat may session po, except pag may force majeure or national emergency. Pangalawa, yung kanyang hindi po pagpapasok at saka ng kanyang grupo, hindi po sila nagpaalam. It's another violation po na naman ng rules ng Senate, Section 14, under Rule 14, Section 41 po, na kailangan sabihan, abisuhan ang minority leader na wala tayong sesyon. Tama. Sasabihan mo yung minority, yung kabilang kampo, dahil senador din po yun. Di ba? Kasi maapektuhan po, hindi kayo, yung taong bayan. Mga kababayan, sa tingin ko dapat na talaga kami magsenador eh. Aray ko. Tingin nyo. Sa tingin ko mga kababayan, ito ang nararapat na panahon para tumakbo akong senador. Aray ko. Nakakapikon na po eh. Nakakapikon na to. Kailangan baguhin na natin ang sistema at tumakbo na tayong senador. Aray ko. Diba? Unang panukalang batas. Lahat ng nagtatrabahong mga ama ng tahanan,
may Red Horse kada gabi. Aray ko. Palakpakan. Diba? Kada Sabado, may matatanggap kayong 2 mucho. Ganun eh. Di ba? Ika nga ni Marcoleta, panghagod sa likod. Aray ko. Di ba? Intindihin natin ang ama ng sambahayan. Sila ang nagpapakapagod, kailangan may 2 mucho yan. Hindi, walang trabaho pag Sabado, 2 mucho. Sa mga single mommies, siyempre magtatampo yung mga single mommies. Sa mga paano kami? Hindi kami umiinom. Meron kayong gift certificate, 2,000 Shopee. Pwede kayong mag-Shopee. Sagot natin ang parcel nyo. Aray ko. Di ba? Napakaganda po eh. Yung mga mommies na nakatapis ng tuwalya, pag may parcel, may 2,000 kayo kada. Di ba? Alagaan natin ang mamamayan. Ang ama, may Red Doors. Ang ina na bungangera, may Shopee. Baka-basic eh. Ang daling alagaan ng Pilipino. Dahil mga Pilipino, mababait po. Madali tayong masatisfy. Kapag nakita natin mabait yung tao, mabait ka rin. Alagaan mo lang ang Pilipino, hindi naman tayo walang ya. Diba? Ganun lang eh. Pag nagsenador talaga ako, busog ang Pilipino eh. Busog kayo. Ganun lang. Kasi pag malusog ang ama, nakakainom siya, walang stress yan eh. Dire-diretso ang ekonomiya. Pag ang mga ina na bungangera, tapalan mo lang ng parcel yan, ng bunganga na yan, masaya na mga impacta na yan. Aray ko. Diba? Busugin nyo ang sambayan ng Pilipino, ang pamilyang Pilipino, ang busugin nyo. Aray ko. Diba? Ganon. Okay sa nasasayang. Tapos pag ang mga estudyante, sa mga estudyante magtatampo sa akin, kayo mga estudyante, kapag 85 pataas ang grade nyo, meron kayong tigli 500, elementary 500, high school 2,000, college 5,000, 85 pataas ang grade nyo. Diba? Tapos pag mga college, Plat 1 kayo, dire-diretso. Plat 1 kayo, dire-diretso. Sagot ko na trabaho nyo. Ganun. Apaka-basic eh. Plat 1 sa college, dire-diretso. 1. Sagot ko na trabaho mo. Ako mismo mag-hire sa'yo. Aray ko. Apaka-basic. Diba? Elementary, 85. Pag may 85, may 500 ka sa gobyerno. Linggo-linggo pag meron. Ang ng basic. Aray ko. Basic na basic eh. Papasok. Hindi po, 2 beses din ako ginawa yun. Kaya po, kami nanawagan na kanina, bumaba ka na dyan sa pwesto total, ayaw mo naman gawin ang trabaho mo, i-designate mo na lang ang pro tempore mo, si Senadora Loren Legarda, na maging presiding officer para magaiwanan natin mga trabaho natin dahil napakaraming batas na nakabinbin ngayon sa, dito po sa Senado, Ms. Yen. Opo. Senator Erwin, nabanggit nyo nga po, may mga na-violate na siya na rules ng Senate. So, ipinupunto nyo ito, sino magdedesisyon dito? Doon sa mga violation? Pag-uusapan po namin bukas po yon kasi na-raise po ito kanina ng ilang reporters kung ano ba plano po ng minority. Pwede po siyang kasuhan po ng ethics po, violation po ng mga, bantakin mo ba, violate po yung mga rules namin dito sa Senado. Pwedeng arestuin, Senator Erwin, arestuin po, kalad ka rin, pwede yan. Pwede tayong mag-utos. Utusan mo mismo yung osaan niya. Diba? Utusan nila mismo yung osaan dyan. Arestuin mo si Cayetano, yung ibang mayorya, papuntahin mo dito, magtrabaho. Tama, mali. Di ba? Aray ko. Yung OSAA. Ngayon kayo magbida OSAA. Ngayon yung patunayan na maangas kayo. Papasukin nyo sa pilitan yung mga senador. Ngayon yung pakita yung angas nyo, pindeho. Aray ko. Di ba?
Oh, para may sense kayo sa hindi yung patanga-tanga kayo, bigla kayo namamaril. Aray ko. Ang sarap din kayo pumunta kaya lahat tayo sa Senado, tapos pag nakita natin, kutongan natin, tigi-isa. Sarap lang ganun eh, no? Pakutos nga yung lahat tayo, isa-isa lang, tiga-kotong sa noo. Kobrahan mo. Oh, sarap mo. Aray ko. Sarap kutongan eh. Alam mo yun, nung bata kayo, yung kapag nahuli ka, mata-mataya, tapos pag nahuli ka, kotong ka. Yung kutongan, kobrahan mo. Aray ko. Yan yun, sarap kutongan. Ikaw pa mismo ang pasimuno bilang Senate President. Eh ano naman ang tingin ng tao? Ano pa ang saysay ng mga rules na yan kung hindi naman po susunod, lalo pat pang ikaw ay Senate President? Tama. Opo. So para lamang po Senator Erwin, maintindihan ng tao na yun nga, siya mismo ang Senate President. I mean, he's been napunto niyo yung mga violation niya. So, sino ang didinig dito? Sino ang magdedesisyon? Sino ang magdedesisyon kung na-violate nga niya or hindi? May mas mataas ba sa kanya na pwedeng pagdalhan o ito pong reklamo ng minority bloc? Ethics. Committee on Ethics, Ms. Cheryl, meron lang pong isang kababayan natin na magsampa. Hindi po sa amin magagaling yon, pero isa po sa mga kababayan natin na magsampa dahil hindi na po ginagawa niya ang trabaho niya. Isang pa po magsampa po ng reklamo sa ethics. Didinggin po ng ethics yan. Yung nga lang, kasi umuupo po siya as isa po siya dahil ex-officio siya. Dapat huwag ko siya sumali dyan. I-abstain yung sarili niya. Tama. Huwag siya sumali sa mga committee hearing ng ethics. Oo, wag ka sumali dyan sa Committee on Ethics. Kahit ano, mahilig ka dyan eh. Magsawa ka naman. Di ba? Huwag ka na sumali dyan sa Committee on Ethics. Magsawa na kayo ni Jinggoy. Aray ko. Kumadila ka din sa puto. Sen, sabi pa po ni SP Cayetano, narinig daw niya mismo ang miyembro po ng minority bloc na tinatakot si Senator Jinggoy para bumaliktad. Ano po ang masasabi niyo dito? Hindi ko maintindihan kung anong klase daw na pananakot, Ms. Sheryl. Yun ang gusto namin malaman. Anong pananakot? Wala po siyang idinitalye, although sabi niya witness daw po siya doon sa conversation na iyon. Kung sinasabi, normal yun, Ms. Cheryl. Kung kunwari, kaibigan kami dito sa Senado, based on experience, yung mga kasamahan ko namin dito na matagal na po sa Senado, pag may kasama sila na nandun sa majority, sila sa minority, nag-uusap yan, Ms. Cheryl, na pare, pumunta ka na lang dito. O ikaw, dyan sa minority, sumama ka na sa amin. Yun lang po. Pero yung pananakot na tutuluyan ka, yun yung usap-usapan, yun yung pong pinapalabas nila na tinatakot si Jinggoy na tutuloy ang kaso. Ano naman ang kinalaman ng Senado sa Ombudsman? Ano naman ang kinalaman ng mga senador sa Sandigan Bayan? Is Sandigan Bayan under the Senate? Is the Ombudsman under the Senate? Tama. Gawing kapangyarihan para utusan po ang Ombudsman. Labasan o Sandigan Bayan, maglabas ka ng arrest warrant kay Jinggoy. We don't have the authority. Dahil Tama. yan po, independent body po yan. Actually, bagamat yan po yan. Senator Erwin Tulfo, mahal na kita. Okay? Mahal na kita, Senator Tulfo. Rapi Tulfo, mahal na kita. Si Sherwin Gatchalian, konting mahal lang kita, konti. May EDSA ka pa eh. Aray ko. Okay, konti lang, Senator Erwin Gatchalian. Konti pa. Ha? May EDSA pa eh. Pag nawala na yung EDSA, bus lane, okay na tayo. Aray ko. Konti lang. Under sa executive or legislative, hindi po amin na judiciary, hindi po under sa amin yan, legislative po kami. So, hindi po pwede namin gawing panakot. Number two, kaya ba diktahan si Boying Remulla, Ombudsman Remulla? Hindi na. Kaya ba namin diktahan yung mga Sandigan Bayan Justices? Abay, nakakawalang respeto naman po at galang yun na didiktahan namin ang Sandigan Bayan. Insulto naman po sa kanila yun. Puntahan ko po itong hindi mamatay-matay na nandoon pa rin lagi yung posibilidad na magkaroon ng bagong leadership po dyan sa Senado. Sabi nyo nga po, may mga majority and na nasa majority at minority na magkakakilala naman. Ay, ibig sabihin magkakaibigan at nag-uusap-usap. May mga nakakausap po ba kayo sa majority? Not to the point na I'm sure you're not gonna answer na meron ng gustong lumipat o may pangalan kayo bibigyang mention na dismayado na rin sila sa pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano? May mga narinig po ako sa mga kasamahan ko po, mga 2 o 3 raw na medyo hindi na po natutuwa at ika nga, they still believe, ika nga, dito sa Senado at naawa po sila dahil suddenly, dahil sa pag-assume ni Senator
Cayetano bilang Senate President. And gumuho po yung kredibilidad, tulad po na nangyari ngayon. We're protecting people, kagaya po ni Senator Bato, ika nga from capture, dito po ng ICC, mayroon pong warrant. Pangalawa, yung mga putukan, ewan ko, wala pa po talagang resulta kung talagang putukan ba yun. Was there exchange of gunfire? Hindi pa rin po malaman. O talagang yun ay putok lang po galing sa usaan namin. Pangatlo, yung sinasabi na meron daw Noel na isang kasamahan nila, pinipilit na kami raw po may pakana. Wala naman pong ganun. So, nasayang, Ms. Cheryl, yung mga oras namin dito. Instead of, ika nga, working on passing this bills, Ms. Cheryl, hindi na nagawa namin. Kaya nga, I think it's high time to siguro na ang nakikita namin problema lang talaga is Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga, we're asking him, kung hindi mo nagagawin ang trabaho mo, bakit hindi na lang ho kayo mag-resign? Alang-alang po, hindi lang po para sa majority, alang-alang po sa minority at sa 120 Filipinos po na umaasa na hinalal po tayo mga senador para magtrabaho, para marisolba ang problema ng taong bayan. Tayo po yun, Senate President Cayetano. Unfortunately, we cannot do our job because your instruction doon sa mga kasama mo, huwag pumasok. Therefore, walang quorum kahit araw-araw pa pumasok ang minority. Senator Erwin, I heard your interview kaninang umaga kila Manong Ted and you said nga na kung walang session today, parang today is the 8th day na walang trabahong nagagawa ang Senado. Tomorrow is the last day. Tingin nyo magkakaroon na ng quorum at kung hindi man po solid 11 kayo and yung sinasabing posibleng 2 or more than 2 na pwedeng lumipat po sa solid minority kahit hindi pumasok si Senate President Cayetano ay maaaring magpalit po ng leadership. Depende po. Paano po kung yung dalawa na yun, mag-abstain lang naman. So wala din po, 11 lang po kami. Di po ba kailangan po namin change of leadership, change of Senate President, kailangan po 13. Pumasok man. Meron po kaming quorum, pero pag change of leadership, 13 po ang kailangan para magkaroon po ng papalitan po ang Senate President. Paano kung mag-abstain lang po yung dalawa? Papasok nga po, pero hindi naman po boboto, mag-abstain po sila o kontra po sila na all seats vacant. Paano po yun? Kung hindi man po muna mangyari yung change of leadership, kung di mangyayari yan, kung may papasok man lang na ilan sa majority, may trabaho naman po kayong magagawa bukas, kahit wala po si SP Cayetano. Opo, kami din, dalawa po, kahit na isa, dalawa po, basta may quorum lamang po. Napag-usapan na ho namin sa minority kanina sa executive. Tama, pumasok lang kahit 2. Yung, kung makukonsensya pa kami yung mga hayop na mayorya, pumasok kahit 2 para mapasa yung trabaho. Ang ina, parang tayo pa nakikiusap. Aray ko. Grabe. Lunch, tatrabaho po namin, kahit naabutin po kami ng hating gabi. Papaspasan lang po namin, dahil may quorum na po kami, 11, kung 2, 13. Di may quorum po kami, magagawa na po namin yun. Bahala na po yung ayaw pumasok. Kaya nga po pakiusap po namin kay Senator Cayetano, baka po pwede, pumasok ka na. At saka yung mga kasamahan po namin sa majority ko, medyo hindi pa po makapal masyado ang mukha, ay siguro mas maganda pumasok na lamang po. Alang-alang po sa mga kababayan. Hoy, mga majority, kapal na mukha nyo! Ayan po natin. Gaano karami pong trabaho ang nakabinbin ngayon dahil 8 araw na pong hindi nakakapag-perform ang Senate? Dumadami po Ang pagkaalam ko po, yung kagaya po dun sa Magna Carta for Barangay Health Workers, para makakuha po ng benepisyo ang mga barangay health workers natin. Walang benepisyo po ito. Halos libre po ito pag nagtrabaho. Yung pong hospital detention bill, bawal ka na pong i-detain kung wala kang pambayad. Hindi nila pwedeng kunin ng hospital ng inyong pangkabuhayan. Isa po yun. Marami po nakabinbin. Nandyan din po yung anti-EPAL law, yung pagbigay po ng ayuda. Kailangan na rin po magkaroon ng bycam. Paano po magkaka-bycam kung wala naman pong quorum, wala pong i-designate po ang Senate leadership, ang Senate President po namin. Meron din po mga nakabinbin po, yung mga nuclear treaties po natin. Nandyan din po yung status of visiting forces agreement. Marami po. Meron po mga basic education. Ang pagkaalam ko, may mga nakabinbin din po sa basic education. Meron din po nakabinbin si Senator Raffy. And so, na mga batas, panukalang batas tungkol po sa mga manggagawa. Marami po Unfortunately, wala nga po nagawa. Simula po na nag-take over po sila, hanggang ngayon, wala po kami nagawa. Ang nagawa po namin, pinagdiskusyonan namin kung tama bang ilagay sa kustodiya si Bato de la Rosa, tapos yung tumakas siya, tapos yung barilan, etc. Na pang sarili, pang grupong interest, hindi po interest ng mga kababayan po natin. Yung pa nakakahiya, Ms. Sharon. Senator Erwin, magandang gabi, si Julius to, no? Ano pa talagang ugat nitong pagmamatigas ng mayorya? Ito ba, may kinalaman talaga dito kay Senator Jinggoy Estrada? Gusto ba nila, paano ba? Pakawalan si Jinggoy para lang bumalik ulit sila? Ano ba talagang kanilang reason? Nagugat po ito, kung naalala po ninyo, na binago po nila yung May 11 pa lamang po, mukhang na-anticipate na nila na may mga kasamaan po sila na makukulong, na arestuhin. Entonces, kailangan pong gumawa ng rules, bagong rules, na yung mga kung saan man po yung senador na yon na hindi makaka-attend dito sa session hall, pwedeng bumoto, mag-attend online. Okay lang naman din ho yun, mag-introduce ka ng rules na gano'n. Pero dapat isa sa mga section under sa rule po na yon. Pero dapat pag-usapan natin, di ba, discussion, may debate. Hindi po Ayaw ho pumayag ni SP Cayetano na pagdebatihan pa. Sabi niya kagad, let's divide the house. Nakita niya po kasi kaagad nakulang po yung minority, overwhelming yung majority, lamang po silang 2-3. So pinipilit niya, sinasabi niya, without even saying, sige, magpag-diskusyonan natin. Sasabihin niya ho kaagad, let's divide the house. Ibig sabihin nun, magbutuhan na lang tayo. Hindi pa nga nalalatag. Pati mga kababayan natin na napapanood kami live, ano ba yung ginagawa? Live
promoting yung attendance ng session ng senador through video conferencing. Hindi pa nga po nailalatag, pagbubutuhan na. Paano naman ho yun, di ho ba? Kita mo? Tapos ngayon, inihiling ayan po tapos inihiling ni Jinggoy sa Sandigan Bayan po ang video conference. Planado Planado, kita mo, inihiling po ni Jinggoy yung video conference. Kita mo, kawalang yaan ni Cayetano. Nako. Ang kupal mo, men. Kupal! Mo. Ito po kami nag-agree. Dahil kulang po kami sa number, nag-walk out po kami. Yun ang sinasabi lang, kayo nag-walk out, kami, wala pa kaming karapatan. Iba po yung walk out ng minority noon because we are defending the rules. Tama. Sundin natin yung rules. We are defending the institutions. Dinidepensahan po nila sa walkout yung video conference. Ayan po. Kung naaprubahan yung video conference, si Jinggoy video conference po sa Senado. Anong klaseng Senado meron tayo? Ang baho, ang bantot. Isang senator plunderer, naka-video conference pa? Ibang klase yun. Isang wanted criminal, Bato de la Rosa, naka-video conference, hinahanap ng PNP at NBI. Ibang klase yun, Anong nais mong ipakita na optics, Cayetano, sa Pilipinas noon? Tarantado ka. Na ang senador natin, ang Senate natin, tingnan mo, binibaby yung mga kriminal, tarantado. Nila naman po yung boycott, in support po doon sa paghuli kay Jinggoy, kontra po sila doon. Yung po yung sinusuportahan nila, galit po sila na hinuli po si Jinggoy Estrada. Kasalanan po ba ng minority yun? Kasalanan po ba ng sambayanan na magkaroon ng warrant of arrest si Jinggoy? At pagkatapos kaya nagagalit po sila at hindi Hoy, Joy Lim, may-ari ng mga porcelas. Shoutout, thank you, Joy Lim. Hindi na po kami magtatrabaho. Is that the fault of the general public? Is that the fault of the people who are paying our salaries, paring Julius? So ganoon na lang, Senator Erwin, hindi sila pwedeng puwersahin na bumalik. Kumbaga, sarili na lang nilang konsyensya kung gusto pa nilang dumalo dito sa mga sesyon ng Senado. Kung konsensya at kung mahiya pa sila, kung hindi singkapal ng adobe ang mga mukha nila, pwede siguro. Pero sa tingin ko, Ang kapal ng mga mukha nyo, Adobe! Inan nyo, ang kapal ng mga mukha nyo. Ang kapal ng mga mukha nyo, ganyan kayo kaduwag. Alam nyo mga kababayan na kaduwagan yan Kaduwagan yan. Wala sa bokabularyo ng Pilipino yan. Ang Pilipino sumusugod si Manny Pacquiao, 8-time world champion, sinapak lahat. Diba? Si Magellan, ginulpi ni Lapu-Lapu. Si Andres Bonifacio, hindi natakot sa Kastila, natakot sa asawa niya, Andres. Diba? Putik, nagkaroon kasi tayo ng nagkaroon tayo ng senador na bobo Diba? Istorya, si Robin pumunta sa airport. Papunta ng Netherlands. Punta ng Netherlands. Pina-stop. Ba't pina-stop sabi? Tinanong ng immigration si Robin. How are you going today? He said, how are you going today? How are you doing today? Sir? Huh? How are you doing today, sir? What? No, I want to leave. Patayin mo si BBM. No joke. Tanga. Tinanong ka lang ng immigration, how are you doing today? Hindi, how are you going to die? Sinagot ni Robin, no, I want to leave. I'm only in vacation. Yan ang mga senador nyo. Bobo! well, lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakul. Uy, That's just my opinion. Putik, palakulin yung mukha, palakulin mo!
Palakuloy na yung mukha niyan! Aray ko! Ina niya, palakuloy yung mukha, oh! Palakulin! Aray ko! Pakabasasang sorry po, pardon my French ho, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na unang mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na, ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya, dahil vlogger na po yata si Senator Cayetano. Vlogger yan! Vlogger! SP Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsindihan, ipakita po natin sa mga kababayan natin na Galing. mga senador tayo, professionals po Galing, tayo. galing. Wala po tayong ika nga tinatago. Hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao. Now, we are here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Tama. Hindi po i-create po yung mother committee. Well, na-create na nga, si Senadora P. Cayetano nga po. Dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang proseso. Hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin po yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ko kami. Kung may invitation po kami. Wala pa naman po kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. So pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede silang umattend. Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri. Pero mo ang kapal ng mukha ni Cayetano, no? Walang session, pero may committee hearing. Pusang ina niya, no? Anong klase yan? Tarantado ka ba? Aray ko! Wala po session. Pero may committee hearing. Kita mo katarantaduhan? Kita mo katarantaduhan? At ang committee hearing nila, Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon yun, ang kasali doon, yung sangkot na plunderer. Shit. Shit, ano ba nangyayari, men? Aray ko!